Okay, magandang umaga po sa bawat isa. Handa na ba tayong makinig ng salita ng Diyos? Amen. Ang topic po for today ay, Are you the shepherd's sheep? Naka-experience na ba kayo ng ganito? May nag-text sa inyo, unknown number, tapos nagsabi, halimbawa pangalan mo ay Ton. Sabi, Ton, paload naman, 300 dito. Bago kasi yung number ko, ayaw mag-open. Kaya bumili ako ng bago. Paloadan naman, bayaran din kita. Halimbawa, si Janine to, ayan. Naka-experience na ba kayo ng ganyan? No? Pero si Ton, dahil kilala niya si Janine, nagtanong muna siya. Sabi niya, sige, bibigyan kita ng load, pero alam mo ba yung birthday ko, tsaka yung birthday mo, sabihin mo. Ayan. No, pero hindi na nag-reply. Kasi, hindi siya yun. No? Dahil kilala ni Ton, si Janine, hindi siya, nagduda kagad siya. So dito, sa ating teksto, malalaman natin na dapat kilala natin, no, yung isa't isa, yung ating ka-close o ka-relasyon. So, ang title Are You the Shepherd's Sheep? Yan. Kilala mo ba ang iyong shepherd? Yan. Sabi sa John 10, ang ating teksto ay matatagpuan pala sa John 10 verse 1 to 6. So, sabi dito sa John 10, tandaan ninyo ito, pumasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at lumisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila susunod sa iba kundi tatakbong palayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus sa paglalarawang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Tayo po lahat ay tumayo at manalangin. Hallelujah. Lord, maraming salamat sa pagkakataon ito na maihayag ang inyong mga salita. Pagpalain nyo nga po ang inyong mga salita at pagpalain nyo rin po ang inyong mga anak na handang makinig sa inyong mga salita. Bigyan nyo kami ng matabang puso, Panginoon, at malinaw na pag-iisip upang maunawaan namin kung ano ang iyong nais ipahayag ngayong araw na ito. Maraming po salamat, Lord. Ito po ang aming dalangin in Jesus' name. Amen. Ayan. So, meron tayong apat na in-identify, ano? Una, yung magnanakaw. Pangalawa ay yung door or gate. Pangatlo ay yung shepherd. At yung pang-apat ay yung sheep. So, ganito yung itsura ng sheep pen. Ayan, sa Israel during that time. So, malaki siya. Iisa lang ang... Bakit ayaw mag-anak? Iisa lang ang kanyang ano ba tawag ito? Iisa lang ang kanyang pintuan, maliit. Tapos may isang bantay. At isang buong hindi na nakuha. Pwede bang kasamahan ito? Oo. Kami magagawin. Ako pinasasama niya. Ayan. So, ayan. Ito yung sheep pen, no? Isang malaki, pero isa lang ang pintuan at may isang bantay. So, ang robber, nag-go over the backwood siya at kinukuha yung mga tupa. Isa lang ang nakuha. Yung tatlo may nakuha. Pero pinanamatay. Sa akin, yung dalawa na yung buhay ko. So, merong apat na in-identify na object.
So ano yung rubber? Yung rubber ay tumatalon sa bakod. No? Sa John 10:10, in-identify ito as yung devil. Sabi dito, the thief comes only to steal, kill, and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Yan. So, rubber daw yung rubber ay yung devil na ang ginagawa sa mga tupa ay ninanakawan, pinapatay, at sinisira, dinidestroy. Pero ang Diyos, yung shepherd natin, nagbibigay siya ng buhay na kasiyasiya. Pangalawa, yung door. Ang sinasabing door dito ay si Jesus din. Si Jesus din yung gate. Siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. No? Daan, ibig sabihin, siya lang yung only path, ang only path na kailangan nating tahakin. Sabi sa Matthew 7:14, for the gate is narrow and the way is hard that leads to life, and those who find it are few. So yung gate na sinasabi dito, no, narrow, at hindi siya madaling makita. So kailangan natin talagang hanapin, no? Yung hanapin, yung pinaka-gate. Next siya ang katotohanan. The ultimate reality and sources of all truth. So siya lang yung totoo. So maliban sa kanya, kung hindi si Jesus ang tinataas, yun ay lahat ay kabulaanan. Kapag ang itinuturo ay hindi si Jesus, ito ay kabulaanan. Dapat ang lagi natin tatandaan, ang ating tinatahak ay ang Panginoong Jesus. So siya rin yung buhay, source of life. Siya yung tinapay ng buhay, no, na tinutukoy sa Bible. Kaya lahat ng ating gagawin, pag-aaral, no, sabi nga sa kanta, no, center, Jesus the center. Siya yung buhay. So, meron tayong point emphasis. Una, warning against false teachers. Yan. So, yung palatandaan ay pumapasok sa maling daanan. Yan. So, ito yung mga magnanakaw. Sabi nga sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Ayan, nasabi ko na yan. Sa Acts 4:12 naman, sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan na sino mang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. So, ang tanging daan lang talaga ay ang Panginoong Jesus. So, hindi ka na dapat maghanap pa ng ibang mga pangalan kung sino-sinong santo. Yan, dapat ang Panginoong Jesus lamang. Yes. Hindi ka maliligtas sa kung sinong San Juan, yung nagbabasa-basaan pa, no? Hindi tayo maliligtas dyan, kahit mabasa pa tayo dyan sa daan. Ang tanging maliligtas lang tayo ay sa pangalan ng Panginoong Jesus. Pangalawa, sabi sa Mark 9:38-41, sinabi sa kanya ni Juan, Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng inyong pangalan. Pinagbawalan namin siya dahil hindi natin siya kasamahan. Ngunit sabi ng Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan sapagkat ang taong gumagawa ng himala sa pamamagitan ng pangalan ko ay hindi magsasalita ng masama laban sa akin. Pagkatapos gawin ito, sapagkat ang sinumang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Tandaan ninyo, ang sinumang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y tagasunod ko, ay tiyak na tatanggap ng gantimpala. So sinasabi dito, no, merong yung mga disciple, sabi nila kay Jesus, Jesus, may narinig kami doon. Aba, gumagawa ng himala sa pamamagitan ng pangalan nyo. Sabi gano'n, no? Pero sabi ni Jesus, huwag niyo silang pagbawalan. No? Kung sila ay gumagawa ng himala sa pamamagitan ng pangalan ko. Dahil tandaan niyo, sabi niya dito, no? Sabi niya, kung sino man ang hindi laban sa atin, yan, ay sabi dito, no?
Huwag mo siya pagkuhan sa pagkakataong gumagawa ng sa kanila. Hindi. Sabi dito, ano, ah, kung hindi ito laban sa atin, siya ay kakampi natin. Yun. So, tandaan lang natin na kapag si Jesus yung itinataas, ano natin yung kapanig natin yun. So, si Jesus lang yung ating palatandaan. So, next point, emphasis is relationship over religion. So, ipinapakita dito sa teksto natin sa John 10:1-6 na ipinahahalagahan yung relationship over religion. So, ano ba yung relationship? Yung relationship bonded through interpersonal connection. Yung religion naman, ito lang ay isang collective system of belief, tradition, and ritual. So, parang sistema lang siya na lagi natin paulit-ulit na ginagawa, pero wala naman talaga sa puso. No? So, sabi sa Isaiah 29:13, sasabihin naman ni Yahweh, sa salita lamang malapit sa akin ng mga taong ito, at sa bibig lamang nila ako iginagalang. Subalit, inilayo nila sa akin ang kanilang puso, at ayon lamang sa utos ng tao ang kanilang paglilingkod. So yun kung yung ating paglilingkod ay puro sa nguso lang at wala naman ito sa ating puso, ito ay baliwala, no? So yung katulad ng religion, no? Kung makikita natin sa ibang religion na paulit-ulit lang ginagawa, halimbawa nagsisimbang gabi, kinukumpleto yung araw, simbang gabi. No, pero nakikita natin paglabas ng simbahan, ganun pa rin yung kanilang pamumuhay, yung way of pamumuhay, no, malala, walang pagbabago. Katulad na lang yung sa mga devotion sa Nazareno. Yes. Yan. No. Taon-taon ginagawa nila yan, nagtutulak, naglalakad ng nakapaa. Pero pagdating ng bahay, ganun pa rin yung kanilang pamumuhay. Pagdating sa bahay, nag-iinom. Yan. Nagse-celebrate sila dahil akala nila yung kanilang ginagawa, mababawasan ang kanilang mga kasalanan. Kaya pag uwi nila, pupunuin ulit nila ng kasalanan. So ayaw ng Panginoon yung ganun. No? Yung ritual, yung religion, no? Kaya religiously ginagawa, pero walang nababago. Ang nais ng Panginoon ay yung paglilingkod natin na nanggagaling sa ating mga puso. May paggalang, may pagsunod. Sabi sa Mark 7:5-8, kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseo at ng mga tagapagturo ng kautusan, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumakain sila nang hindi man lamang naguhugas ng kamay ayon sa kaugalian. Sinagot sila ni Jesus, mga mapagkunwari, tama nga ang sinabi ni Isaiah tungkol sa inyo ng kanyang isulat. Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang, sapagkat ito'y sa bibig at hindi sa puso bumubukal. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba, sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Binabaliwala ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo ay mga tradisyon ng tao. So yung context ng sa passage na ito ay patungkol dun sa ceremonial cleansing, ceremonial washing of hands. Ang mga Israelita noon, bago sila kumain, dapat sila ay maghugas ng kamay. Ito ay nagmula sa history nila during ng mga high priest, bago sila pumasok sa Holy of Holies, sila ay maghuhugas ng kamay at maghuhugas ng paa. Pero dumating ang mga panahon, nasira yung mga templo, yan. At sinabi ng pare na ang pagkain ay parang sacred, no? Kaya kailangan iutos nila din ito sa mga mamamayan na maghugas sila ng kamay bago kumain. Yan. Kaya naging religious sa kanila yung paghuhugas ng kamay. Kaya sinaway sila ni Jesus, sabi nila, mga mapagkunwari, hindi ba ninyo alam na hindi yan yung nagpaparumi sa tao, no?
Kundi, ano ang nagpaparumi? Yung lumalabas sa bibig. Yun yung nagpaparumi. Dahil, ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. Kung marumi ang lumalabas sa inyong bibig, marumi din yung inyong puso. No? Kaya, ang sabi ng Panginoon, mapagkunwari. Tama ang yung sinabi ni Isaiah. Yung paggalang ng bayang ito ay pakunwari lamang dahil wala sa bibig. Dahil ito'y nagmumula sa bibig at wala sa puso. So ayaw ng Panginoon yung religiously lang ginagawa mo ang isang bagay pero wala naman sa puso, walang pagmamahal. So next, no, sabi sa relationship dapat two-way yan, two-way, no? Dapat kilala ka ng iniibig mo at yung iniibig mo kilala ka rin. Yan. Minamahal ka niya, dapat minamahal ka din niya. No, hindi pwede yung minamahal mo siya, pero hindi ka naman niya minamahal. Or kilala mo siya, pero hindi ka naman niya kilala. Alam niyo ba yung celebrity-fan relationship? Di ba yung fan? Talagang kilala niya yung artistang kanyang iniidolo. No? Lahat ay kinokollect niya patungkol doon sa fan na yun. Pero pag nagkita sila, hindi naman siya kilala. No? So dapat, kung ikaw ay tunay na sheep ng Panginoon, shepherd, dapat kilala mo siya, kilala ka rin niya. Alam mo yung tinig ng Panginoon at kilala ng Panginoon yung pangalan mo. No? Alam ng Panginoon kung ano yung kakayahan mo, kung ano yung limit mo, kung ano yung kahinaan mo, at yung kalakasan mo. Pero ikaw, dapat alam mo din kung ano yung kalooban ng Panginoon, kung ano yung nais niya, kung ano yung mga salita niya, yung commandment niya, yung statute niya, no? Yung principle ng Panginoon, dapat alam natin. Hindi yung pupunta lamang tayo dito sa simbahan, tapos uuwi tayo parang wala tayong narinig. Amen? Dapat, kilala natin ng tunay ang Panginoon. Hindi yung paglabas natin, galing ng simbahan, ay nakikipag-away na kagad tayo sa kapitbahay. O kaya naman, nagsusugal. Yan. Or nag-iinom. May nag-iinom pa ba dito? Dapat wala na nag-iinom. So sabi sa Mateo 7:22-23, sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami? Nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin. Kayong gumagawa na kasamaan. Ayan. So, hindi porket nag-ministry ka, nag-ministry, ano, marami kang ginagawa sa loob ng simbahan, maraming ganap sa iyong buhay patungkol sa ministry. Pwede pala na hindi ka kilala ng Panginoon. No? Bakit kaya? Sabi dito, kung lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. No? Sa loob ng simbahan, maraming ginagawa, ministry, pero pagdating sa bahay, hindi mautusan ng magulang, no? Nagdadabog, sumasagot sa magulang, ayan. Mga gumagawa ng masama. Sa loob ng simbahan, nasipag, pero sa loob ng tahanan, tamad, at bastos sa magulang. No? Nagmumura. Yan, nagmumura. So, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng masama. So, dapat yung ating paglilingkod ay kakikitaan tayo na meron tayong pag-ibig sa ating mga ginagawa. So, hindi porket nag-ministry ka, pero yung trato mo sa iyong kapwa, walang pag-ibig. So, hindi yun kalugod-lugod sa Panginoon. Next emphasis, Jesus leads, you follow. Ayan. So, dapat tayo ay nagfa-follow sa kung saan tayo
nililid ng Panginoong Jesus. So tayo lahat ay sheep, tama ba? Amen. So dapat tayo ay sumusunod sa Panginoon. Sabi dito, yung true knowledge of God is demonstrated by obedience. Yan. Kung tunay tayo may pagkakakilala sa Panginoon, dapat na i-demonstrate natin to sa ating pagsunod. Amen. No, kung sasabihin ng iba, sumusunod ako sa Panginoon, pero pag inutos ng pastor, sige, ikaw ang mag-pray. Ako magpe-pray, ganyan. O, di ba? O, yan, dapat demonstrated by obedience. Pag sinabi ng pastor, sige, ikaw naman ang mag-share. Huwag na ako, pastor. Ayan. Di ba? Sino nakaka-relate? Yan. So, dapat yung true knowledge of God ay may obedience, no? Sasabihin natin, nag-o-obey naman ako sa Panginoon, nagbabasa ako ng Bible, nagpe-pray ako lagi-lagi, araw-araw. Pero pagdating sa lingkod ng Panginoon na inassign niya para pangalagaan kayo, hindi naman kayo marunong sumunod doon. Paano niyo masasabing nag-o-obey kayo sa Panginoon kung sa leader nyo, hindi kayo marunong mag-obey, di ba? Eme lang. So, dapat, tayo ay may obedience sa Panginoon. So, hindi naman sinabi, porket obedience, kailangan sunod ka na sunod. Tayo ay binigyan ng Panginoon ng isip para malaman natin kung yung i-obey natin, ito ba ay tama, ito ba ay mabuti. Pero kung masama, syempre dapat hindi tayo susunod. Di ba? Baka mamaya, yung leader nyo ay false na rin pala. O bakit tayo susunod? Dapat maging, may discernment tayo. Hindi tayo dapat follow din. So, i-discern natin kung ito bang leader na to ay talagang God-centered din. No? Kung si Jesus ba ang nag-glorify at hindi siya. Pero pagka ayan ay ko, dapat nag-o-obey tayo. Next ay, sabi sa 1 John 2:3-4, nakakatiyak tayo nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabi nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. So yun, no? Pag hindi marunong sumunod, ito daw ay sinungaling at wala ang katotohanan sa kanya. So dapat sumusunod tayo sa salita ng Panginoon. Amen? So kung yung mga leader natin nag-uutos according to the Word of God, dapat marunong tayong sumunod. Next ay, obedience is the evidence that provides assurance. Ayan, nagbibigay assurance daw yung ating pagsunod. Ito yung assurance natin na tayo ay in a relationship with God. Sino dito? In a relationship. Amen. Diba? Yung mga Facebook status natin, in a relationship. Ayan. Dapat yung status natin sa Panginoon ay in a relationship din. Ayan. Taken. Paano malalaman? Sa pamamagitan din ng pagsunod. Ayan. Kapag tayo ay sumusunod, di ba? Pag tayo ay, halimbawa, nasa labas tayo. Di ba nakikita ng, kasi Christian yan, kaya ganyan. Hindi yan nangungupit sa magulang kasi Christian yan. Pero nakikita yung ating relationship with God. No? Kaya dapat, huwag tayong pakawala. Alam mo yun, yung mga pakawala. Dapat, iniingatan natin, dahil tayo mga Kristiyano, dala-dala natin, we bear the name of the Lord. Kaya sa ating pagsunod, makikita ng lahat ng tao sa ating paligid na tayo ay Kristiyano. Tunay na Kristiyano. So alam natin, marami tayong makikilala Kristiyano, pero sabi, di ba Kristiyano yun? Bakit umiinom? Kristiyano sa simbahan. Hindi, walang assurance na ibinibigay kapag walang obedience. Amen. Sabi sa 1 John 2:5-6, ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito, nalalaman natin na tayo talagang nasa Kanya. Sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Kristo. So sabi dito,
tumutupad. Ibig sabihin, ginagawa kung ano yung salita ng Panginoon. Kapag ginagawa natin to, nalalaman na tayo talagang sa Panginoon. Yung katulad nga ng in-example ko kanina. No? We bear the name of Christ, kaya dapat tayo'y mamuhay tulad ng pamumuhay ni Kristo. Paano ba namuhay si Jesus? Di ba si Jesus namuhay siya ng may pag-ibig. So dapat tayo laging may pag-ibig. Kung magalit man tayo, dapat may pag-ibig. No? So kapag ka ikaw ay may pag-ibig, diyan na bumubukal yung lahat ng magagandang gawa, good works. Kapag ka ikaw ay pag-ibig. Pag may pag-ibig ka, may compassion ka, may mercy, may justice, no? Diyan na bumubukal yung lahat ng good works. Yung good works, yan yung kumbaga, evidence na tayo ay ligtas. No, evidence. Next, those who truly belong to the flock will instinctively reject the false teachers. Ayan. Sabi nga, kilala ng Panginoon ay ng kanyang mga tupa ang tinig ng kanyang shepherd. So kapag ka may nagturo, false teachers, iba yung itinuro. No, puro prosperity gospel or iba pang mga turo, no? Pag ang tinuturo ng isang preacher na siya na yung appointed son. No, malayo ng turo. Dapat alam na natin na ito ay false teachers. No, kapag ang tinataas ay ang kanyang sarili, kapag nag-glorify yung kanyang sarili, false teachers yun. So, tandaan na natin na dapat ang lingkod ng Panginoon or sino man nagbibigay ng sermon, ang itinataas ay ang Panginoong Jesus lamang. Siya lang ang gino-glorify, siya lang ang niluluwalhati. Amen? So, dapat matandaan natin yun. Sabi sa John 10:5, hindi sila susunod sa iba, kundi tatakbong palayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Ayan. Di ba, pag kami mga kumakatok sa atin, ayan, mga naghahayag ng kung anumang religion meron sila. Di ba, meron tayo minsan, mga kumakatok, mga grupo, kakatok sa pinto. Tapos, kunwari, maghahayag ng mga nakaligtasan, ganyan. Pero malalaman natin, no, dapat tatakbo tayo, hindi natin i-entertain. No, kung ito ay ibang katuruan, wag na nating i-entertain. No? Lalayo, tatakbo tayong palayo. Hindi natin i-entertain yung anumang mga katuruan. Yan. Minsan kala mo friend mo, no, pero nag-share na ng ibang religion, no. O convert ka na sa Muslim. Mga tipong gano'n. Fake friend. So, dapat tatakbo tayong palayo. Amen? So, dito na po magtatapos. Sabi dito, meron tayong question. We need to answer ko as a sheep kung tayo ba talaga ay tunay na nasa Panginoon. Una, which gate are you entering? Ano ba yung pinapasok mo? Si Jesus ba yan? O baka ibang relihiyon na yan? Pangalawa, whose voice are you following? Yan, minsan marami tayong boses sa atin. Pero sino ba yung sinusunod nating boses? Boses ba ng Diyos? O baka sarili nating boses? O baka boses ng demonyo? O boses ng ating mga kaibigan? No, dapat ma-identify natin kung kaninong boses ba yung ating fina-follow. Pangatlo, who is leading your life? Sino ba nagli-lead sa buhay mo? Jesus. Nililid ka ba talaga ni Jesus? O baka yung sarili mong gusto ang nasusunod? Sarili mong kalooban yung nasusunod? No? Dapat, kung saan tayo i-lead ng Panginoon, tayo ay mag-follow. Dahil ang nais ng Panginoon, ang plano ng Panginoon ay laging mabuti. Amen. So bakit natin kailangan malaman yung relationship ba? Bakit ba natin kailangan malaman yung relationship natin sa Panginoon? Kasi ito yung nagde-determine ng ating eternal destination. Yan.
Kasi sabi sa Mateo 25:31 to 33, sabi sa maluwalhating pagdating ng anak ng tao, kasama lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kaluwalhatian, tipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at sila'y kanyang pagbubukod-bukurin tulad na ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ng mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. So ayan, ito ang nagde-determine ng ating destination. Kung tayo ba talaga ay tupa ng Panginoon o baka naman tayo ay kambing. No? Yung mga hindi gumagawa ng mabuti. Kung babasahin nyo ang buong teksto na ito ng Mateo 25, malalaman natin na yung mga kambing, ito yung mga walang pag-ibig. No, gumagawa lang sila, naglilingkod pero walang pag-ibig. Pwede pala 'yun, Naglilingkod ka na naglilingkod pero wala palang pag-ibig sa iyo, sa puso. So, 'yun yung mga tinatawag na kambing. So, ito yung magde-determine natin kaya kailangan tayong sumunod sa Panginoon. At dito na tayo magtatapos sa Hebreo 3:15. Ito nga sinasabi sa kasultan kapag narinig Ayan. Hebreo 3:15, ito nga sinasabi sa kasultan, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso tulad ng noong kayo'y maghimagsik sa Diyos. Ngayon, kung naririnig nyo yung tinig ng Panginoon, sumunod kayo sa Panginoon. Magpakumbaba kayo sa Kanya. Kung kayo ay naging rebellious, lumapit kayo sa Panginoon na may buong sincerity. Humingi kayo ng tawad. Matuto tayo makinig sa Panginoon. Kaya tayo po lahat ay tumayo. Alalahanin natin yung lahat ng ating mga ginagawa sa buhay. Kung tayo ba ay nakikinig sa Panginoon o pinakikinggan natin yung ating sariling kalooban. Ang Diyos ay, sabi niya, siya ay tapat kung kayo ay ihahayag ninyo ang inyong mga kasalanan. Ang Diyos ay madaling lapitan. Kaya tayo pong lahat ay umawit sa Panginoon